Nandito po tayo ngayon guys. Nakakalungkot po yung balita na nasa agap po natin ngayon po, no? Ngayong araw na to. Marami pong gusto magpatanong sa ating kaibigan kung gaano po daw ito katotoo ang nangyayari kay Tatay Digong doon sa Netherlands. Ang sabi nila, butot balat na daw. Totoo kaya ito guys? Napakarami pa namang mga fake news ngayon. Kaya napakarami pong nakapunta sa ating Facebook nung makita po nila ang mga hinuhulaan ng mga kaibigan nating mga duwende. Nakakalungkot po ito guys. Kaya nandito ako. Gusto kong tugunan ang lahat po ng mga nagpaabot sa akin tungkol po ito sa kalagayan ni tatay. Kung totoo po ba talaga itong sinasabi nila. Itatanong po natin kay kaibigan ninyo kung totoo po ba itong nangyari kay Tatay Digong doon. Meron nagsabi na sobrang payat na daw at saka meron pong mga sugat-sugat na sa katawan. Sana po ay hindi ito totoo. Mas maganda pa yung fake news. Magandang araw kaibigan. Salamat sa inyo. Meron po akong gustong malaman sa inyo. Nalulungkot din po ako kasi po idol ko din po talaga si Tatay Digong. Meron po akong gustong malaman sa inyo. Meron po ba kayong impormasyon tungkol po dito? Nabalita kasi na si Tatay Digong po daw ay nasa panganib po daw na kalagayan. Guys, grabe, nakakalungkot po yung sinabi ng ating kaibigan. Sa totoo lang po daw guys, pumayat po talaga si Tatay Digong din. Kaibigan, bakit po ito nangyari sa kanya? Grabe guys ang kanyang naranasan po doon guys. Alam po ninyo, matanda na po talaga si tatay at saka hindi na po niya kaya yung katawan po niya doon sa lugar na yan. Iba po talaga yung lugar natin guys. Ibig sabihin nito kaibigan, totoo din yung nangyari kay Tatay Digong na marami po daw mga sugat-sugat. Sa totoo lang guys, may mga sugat-sugat din pero ngayon po sabi ng ating kaibigan, medyo bumalik-balik daw ng normal. Kaibigan, ano pong gagawin natin dito? Subukan natin padalan o langis kung kaya. Payag ka? Padalan po natin ng langis. Sana po guys, no, meron makatanggap nito guys. Sana may makapag-message sa atin. Kapag meron talaga tayong langis guys na maipaabot sa kanila, sigurado guys, no, yung mga sugat po na niya, no, ulian dyan guys. Yun po ang totoo. Kaibigan, nalulungkot po talaga ang maraming tao ngayon po dahil sa mga balita ngayon. Totoo. Guys, sabi ng ating kaibigan, sa totoo lang, nakita ng ating kaibigan guys na pahina ng pahina ang katawan ni Tatay Digong po doon. Kitang-kita po nila guys. Sobra na pong stress ang kanilang kalagayan po doon. Lalo na yung mga anak po niya, kaibigan. Yun po, sinabi na po niyo yan. Oo. Kung ang tao talaga pag mayroong mga kamalian, normal lang po sa tao yan guys. Dahil po tao. Lahat tayo nagkasala. Pero yung pong mga edad na yan, hindi na po talaga dapat na ganyan po ang maranasan po niya doon. Si Tinta, wala na yan guys. Kunti na lang yung hininga ng tao. Kaibigan, nakakalungkot po ito. Sabi ng ating kaibigan guys, meron siya nakitang hindi maganda kay Tatay Digong. No, hindi ko nalang babanggitin guys. Ayaw kong may masaktan, no. Lalo na yung sinabi ng ating kaibigan, na stress po talaga at saka mahina po talaga at hindi po maganda po yung kain po niya doon. Parang hindi po siya ginaganahan pa ng kain. Grabe kaibigan, hindi ko talaga ito
malalaman kung hindi po nyo ito sinabi din ang totoong kalagayan ni tatay guys. May nakita si kaibigan. Sana po makauwi pa si tatay ng buhay dito. May, oo nga, kapag ang tao guys na meron kasalanan na mabigat, kailangan pala nasakripisyohan mo yan, no? Yung mga dinanas po ni tatay ngayon guys, ito po yung tinatawag na dapat po talaga guys, nasakripisyohan po niya kanyang nagawang mga kamalian po niya noon. Ngayon po si tatay Digong wala na. Pasensya na guys, naiyak po ako guys. Idol na idol natin si KBR, si tatay, dahil napakarami po niya natulungan po. Lahat tayo nakabenepisyo. Kung mayroon mang hindi nakabenepisyo dahil po sa war on drug, mas maganda po ang kanyang ginawa kaysa maraming mga taong inosente na mawala sa mundo na walang kalaban-laban na mayroon pang kinabukasan ang kanyang pamilya. Kaibigan, ano po ang mai-message po niyo ngayon? Sana po daw guys makabalik na si Tatay Digong dito. Sana makabalik si Tatay Digong ng buhay dito. Dahil po sabi ng ating kaibigan, matanda na. Lalong humihina ang katawan ni tatay doon. Bumagsak talaga. Wala tayong magawa kaibigan. Kasi sinabi po ninyo, makakauwi si tatay sa tamang panahon. Pero kung abutan man siya, wala tayong magagawa. Hindi po natin hawak ang mundo. Hindi po hawak natin ang buhay ng tao. Kaya pagpasensyahan nyo kami guys, wala kaming magawa, no? Kaibigan, sinabi po ng ating kaibigan noon guys na yung kaso niya, kung nakipag-ariglo pa sana sila kaya BBM ngayon, posibleng malapatan po talaga ng paraan guys, no? Na makakabalik si Tatay Digong dito. Oo nga, mahirap talaga kung ang pride ng isang tao, wala tayong magagawa. Sabi ng ating kaibigan guys, sa lahat po ng mga supporters ng Duterte, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Ganito talaga ang buhay, no? Nakita ng ating kaibigan, pahina ang pahina, pero asahan po niyo guys na makakasama pa rin natin si Tatay Digong dito sa Pilipinas. Alam natin ang kaso niya ngayon ay mayroon talagang surprise na magaganap. Kung walang mga surprise na magaganap guys, posible itong luha, ang pagbaha ng luha guys. Patawad po guys.